umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, iniimbitahan ko po ang mga lahat. Tumingin po kayo sa inyong kanan. Asan yung kanan nyo? Eto nga. Ayan. Ayan po. Sige. Sino po yung nakikita nyo? Ngitian nyo po. Sa kaliwa po. Ayan. Sa likod po. Okay, tapos po sa harap. Ayan, nag-exercise tayo. Okay, sa mundo po kasi, sa kaliwa, kanan, harap, likod, minsan po marami tayong nakikita. Maraming problema, taas ng bilihin, bill ng kuryente, problema sa trabaho, mga kasama sa trabaho, lahat nakikita natin. Pero kung titingin po tayo sa spiritual, sa kaliwa, kanan, harap, likod, makikita po natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ang biyaya po ng Diyos ang siyang makikita natin. Hindi po natin makikita lahat ng mga problema sa ating paligid. Because we are spiritual being, makikita po natin mga spiritual na bagay. Amen. Kaya po makikita natin kung gaano kalawak, gaano kalaki, gaano kalalim, gaano kataas ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po tayo mawawalan ng lakas upang purihin ng ating Panginoon. Amen? Handa na po ba kayong maibigay ang inyong pinakamabuting pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos? Amen? Kulang! Handa na po ba kayong maibigay ang inyong pinakamamabuti, pinakamalakas na papuri at pagsamba para sa ating Diyos na buhay? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Yes, Lord! Punong-puno ka ng biyaya sa bawat isa sa aming Panginoon. Hindi masukat, hindi masusukat at hindi mauubos.
Hallelujah. Let's dance in the spirit of God, Lord. This is amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Yeah. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Yeah. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Hallelujah. Who brings our chaos back into order? Who makes New Yorkers a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun, all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah. This is amazing grace. Hallelujah. This is unfailing love. Oh, thank you, Lord, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. All that you've done for me. Yes, the Lamb was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. You would take my place. Thank you, Lord, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Amen. You are enough, O Lord Jesus. Oh, salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito.
Hallelujah, Lord. Kapatid, sa umagang pong ito, isipin po natin lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Na dapat tayo ang namatay. Pero dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, inako niya po ang kamatayan para sa atin. Iyon po ay isang bagay na pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil ang kanya pong biyaya ay sapat na. Hallelujah, Lord. Sapat na po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sapat ka na sa aming mga buhay. Your grace is enough, O Lord. Your grace is enough. Hallelujah. Yes, O Lord. Wala pong dahilan upang hindi ka namin itaas sa umagang ito, Ama. Wala pong dahilan upang hindi ka na papurihan, Panginoon. Ilang biyaya mo'y sapat, Panginoon. Wala na pong iba. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, Christ is enough. Christ is enough.
Thank you, Lord God. Oh, we give you praise, we give you glory. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ba rin ay aaliligot sa akin? Sabi ni Peter, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo, taglay mo. Ang tunay na nagbibigay buhay. Sa kalagayan ni Peter, kulang ang mundo para sa kanya. Pero natagpuan niya si Kristo na siyang nagbibigay buhay. Ay si Kristo ay sapat na. Sa tingin ni Pedro, si Kristo, ito na ang pagkakataon. Si Kristo na ay sapat na sa buhay namin. At sabi ni Peter, Panginoon, nasa iyo na ang lahat. Saan kami papupunta? Oh Panginoon, napakabuti niyo, Diyos. Isang kapahayagan muli sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita. Marapat kang sambahin, marapat kang luwalatihin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, pinasasalamatan kita at pinupuri, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang presensya mo, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ng kabanalan, ng katuwiran, ng kagalingan, at ng pagpapala, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Diyos, umaapaw ang aming mga puso. Puso nagpapasalamat sa iyo. Puso nagpupuri sa iyo, Panginoon. At hindi kami papayag, Panginoon, na sa umagang ito, hindi kami magpala. Kaya handa na, Panginoon, ang salita mo para sa amin na nagbibigay buhay. Kaya marapat kang purihin, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na mangyarihan sa lahat na marapat kang parangalan at bigyan ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. So, nasa dako po tayo ng pagbibigay, pero bago po tayo magbigay, pakinggan po muna natin ang iilang mga announcements po natin. CFSM Sunday School Children's Graduation and Moving Up Day will be held on July 19, 2026. So, wag pong mawawala ang mga bata no, na nasa Sunday School. Sa July 19 po, may graduation po para sa mga teens na at may moving up day doon po sa mga medyo mas bata. So, wag po tayong mawawala. And, meron pa ba? Wag na.
Okay. So, nasa dako po tayo ng pagbibigay. So, napakaganda po ng inawit natin. No? Christ is enough for me. Amen? Si Kristo'y sapat na sa buhay natin. Kapag yun po ang naging totoo sa puso natin, marirealize po natin wala na tayong kailangan. Amen? Sapat na ang buhay natin. Si Kristo ang ating pagpapala. Si Kristo ang ating kapayapaan. Si Kristo ang ating kayamanan. Kapag po naging totoo po sa atin yon, mga kapatid, malaya tayong magbigay kasi kontento ka na sa buhay. Kapag nagbigay ka, masaya ka. Amen? Kasi yung kasiyahan mo, nagmumula doon sa pinanggagalingan ng kagalakan, pinanggagalingan ng pagpapala. At yan ang ating Panginoon. Amen? Kaya tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa ganitong larangan o ministeryo ng pagkakaloob, Panginoon, na kung saan o Diyos na ipapahayag po namin ang aming pasasalamat, na ipapahayag po namin ang aming pagsamba sa pamamagitan ng aming pagbibigay. At ang aming pagbibigay, Panginoon, ay bunga ng aming relasyon sa inyo, O Diyos. Bunga ng nararanasan po namin pag-ibig. Bunga ng nararanasan namin biyaya na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Kaya sa paglapit pa lang, ngayon pa lamang, Panginoon, masaya na po kami, Panginoon, sapagkat alam po namin, kayo ang unang nagbigay, Panginoon, at ibinigay niyo po ang pinakamainam sa lahat, at yan ang aming Panginoong Yesus, na siyang pinakadakilang kayamanan, na hindi po ninyo ipinagkait sa bawat sa amin. Ano pa ang hindi po ninyo kayang ibigay sa amin? Kaya salamat o Diyos, magbibigay po kami ng taos-puso at may kagalakan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Welcome po namin ang bawat isa. Meron po tayong bago. Pwede po ba pag tinawag ang inyong pangalan ay tumayo po kayo dahil gusto po namin kayong i-welcome sa gawain ng Panginoon dito po sa CFSM. Amen. Si Romeo Pagan po, taga-Polobasa. Palakpakan po natin. Osana Yabok. Ayan, taga-Polobasa po sila. Ernie Palan. Polobasa. Esther Palan. Taga-Polobasa din po. Amen. Pakan po natin ng Diyos. Batian po tayo sa bawat isa. Batiin po natin ang ating pong mga kapatid. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my wrongs. You let down your love. That I would be set free.
Magandang umaga po sa ating lahat. So dahil first Sunday po tayo ngayon, we will have our agape report. So for the month of June, yung pong mga pumasok, we have 141,200 pesos. So yung ating mga pledgers, no? Dati 95, nadagdagan po ng isa. So we have now 96 total pledgers. Amen. So yung pumasok po dati is we have 1,377,450 pesos. So i-add po natin yung pumasok for the month of June. We have 141,200. So we have a total of 1,518,650 pesos. Amen. So, yung total amount pledge po natin, dati meron tayong 2,217,000 pesos. So, meron pong naragdagan na 33,400 na nag-pledge. So, we have a total pledge of 2,250,400 pesos. Amen. Amazing grace. Tunay nga nakaka-amaze si Lord dahil makikita po natin, no, kung paano niya ginagamit ang bawat isa. And I believe, dahil tayo nagagamit, is an opportunity dahil patuloy na nating nararanasan ang kabutihan, ang katapatan, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So available pa rin po ang ating mga forms sa likod. Open pa rin po ang ating pledging. Kung tapos na po tayo, pwede pa rin po tayong mag-fill out ng form. Amen. As led by the Holy Spirit sa bawat isa po sa atin. Marami pong salamat. Test mic. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Okay. So, nais ko lang pong magpasalamat sa ating men's group kagabi sa kanilang surprise visit kay Pastor, birthday fellowship po ni Pastor kagabi sa pangunguna po ni Brother Sol. Wala po yata siya ngayon. Salamat po sa kanilang pagmamahal sa ating butihing pastor, no? At sa dala na lang masarap na pagkain, no, na pinagsaluhan kagabi. Maraming salamat po. Happy birthday, my love. Love you too. Ay po. Bago po tayo dumako dun sa ating third quarter team. Ang bilis ng panahon, no? Third quarter na tayo. Bago po tayo dumako doon. Nung Wednesday po kasi, napag-uusapan po namin yung mga preaching styles ng group namin, no? Yung core group ni Pastor. No? Mayroong nagpipreach na maiksi lang, katulad ni Engineer Edgar. No? Pag siya yung nagpipreach, sasabihin niya, huwag na kayong pumunta ng CR kasi mabilis lang po ito. Na agad uuwi. Oo. May nagtanong daw na anak. Pastor Francis. Sino yung magpipreach ngayon? Sabi daw niya si Engineer Edgar. Sabi daw nila, maaga tayong uuwi ngayon. I just wonder kapag may nagtanong po sino magpipreach ngayong Sunday, ano kaya po yung sasabihan? Mag-overtime tayo ngayon. Di ba na? So, whether short or long, no? Para lang pong kumakain yan Merong mabilis na kumain, di ba? Mabilis siyang kumain, pero pagkatapos niyang kumain, busog siya. Meron namang mabagal kumain, katulad ko, tapos ng lahat, hindi pa ako tapos. No? Mahabang, no? Matagal kumain, pero busog din at the end, di ba? So, let us all thank God, no? At kami po na mga core group ni Pastor ay nagpapasalamat po sa inyong binibigay na atensyon, no? Pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig sa mensahero na pinapadala ng Diyos, no? Every Sunday sa ating mga cell group, no?
Actually, yun po ay isa sa mga paraan na inyo pong ino-honor ang isang lingkod ng Diyos. Yung makinig, attentively, no? Makinig ng salita ng Diyos. Kasi when you do that, kapag tayo po ay nakikinig sa mensahero ng Diyos, di ba? Sinabi nga sa Matthew 10:41, He that receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. No? Kung familiar po kayo doon sa tinatawag na honoring the prophets. Actually, yung mga pastor, meron silang honoring the pastors. Every October yata yon. Pero tayo po, hindi natin ginagawa yon. Pero, I believe, all pastors, all messengers of God, lahat ng lingkod ng Diyos, no, servants of God, they need to be honored. Hindi lang pag October, kundi every month, every day, every Sunday, no? And now honor natin sila, no, when we listen attentively to the message of God. Diba? Yan po ay isang pagpaparangal, pagrespeto sa mga lingkod ng Diyos. It is honoring the prophets, honoring the messengers of God. Kasi sila yung tagapagdala ng mensahe ng Diyos. And when we honor the prophets, when we honor the messengers of God, we are honoring Christ. Kasi yung message niya, ang siyang nire-respect natin. The message of Christ. We are indirectly honoring Christ when we listen attentively to the Word of God. Yung honoring the prophets, hindi lang po yun. Kasi kung babasahin po natin yung Matthew 10, ang sino mang magbigay ng malamig na tubig sa isa sa mga ito, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Sabi po niya sa mga susunod na verse. So, hindi lang po yung nagbibigay tayo ng malamig na tubig. Noon po kasi very valuable, no? Mahalaga ang tubig, no? Iniisip ko nga, paano sila nagpapalamig ng tubig? Wala pa namang ref noon, no? Binabaon ba nila sa lupa para lumamig? No? Isang paraan. Okay? Pero sabi niya, sino mang magbigay ng malamig na tubig sa isa sa mga to, sa mga lingkod ng Diyos, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pero hindi po formula yon. No? Hindi formula yon. Because I believe, no, when we understand God and when we know who we are, automatic po yung magbibigay ka ng malamig na tubig. Hindi lang malamig na tubig, juice. Yung may kulay. May kulay pa, no? So that is also honoring the prophet. But when we listen attentively, no, when we respect the messengers of God, that is one way of honoring us. No? Kaya po salamat sa inyong mga pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So yung daw nakikinig sa mga mensahero ng Diyos ay nakikinig sa ating Panginoon. Yun po ay nakasaad sa Luke chapter 10, verse 6. So when we honor the messenger of God, no, kapag tayo ay attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos, it keeps your heart open. No, bukas ang inyong puso. It keeps your heart open to hear and believe the message. Bukas ang puso na pakinggan at paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen po? So lahat po ng nakahanda ng makinig ng salita ng Diyos, magsabi na Amen. Tagumpay. Tagumpay. Okay po. So yung pong ating third quarter team ay reigning in the abundance of grace. Yan. Sa mga awitin pa lang po kanina, talagang ang puso ko ay lumulundag na sa tuwa. Na tunay nga, no, habang ding pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos, kahanga-hanga ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. No? Hindi mo may paliwanag, hindi mo maunawaan, no, gaano ka-amazing, no, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. No? Reigning in the abundance of grace. So ako po ngayon ay mag-i-introduce ko yung team, no? Introduction po ito at overview. Mamaya bibigyan ng overview dun sa mga topics na ating tatalakayin ngayong third quarter. Okay, so reigning in the abundance of grace. Nagahari sa Tagalog, nagahari sa kasaganaan ng biyaya.
O kaya paghahari sa kasaganaan ng biyaya. So ibig sabihin, dahil ang biyaya ng Diyos ay sagana, ikaw ay maaring maghari. Di ba? Dahil ang biyaya ng Diyos ay sagana, ikaw ay maaring maghari. Ano po inawit natin kanina? Hindi mabibilang ang mga biyaya mo. Hindi masusukat ang pag-ibig mo. At hindi nauubos ang kabutihan mo. That is the grace of God. Yun po ang biyaya ng Diyos. The abundance of the grace of God. Napakalaki, no? Napakarami. No? Hindi kayang sukatan, no, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang ating pong main text ay Romans chapter 5, verse 17. Dito po natin kinuha yung ating tema. No? Basahin ko lang po sa English para makita po natin yung theme natin as abundance of grace. For if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive, ano po? Who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. No? Those who receive the abundance of grace. So, dun po natin hinango yung ating pong tema sa third quarter, reigning in the abundance of grace. Sa Tagalog po, sabi niya, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan, pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesus Kristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya, ang mga taong pinagpala ng sagana, ang sabi po ng MBB Tagalog version, no? Ang mga taong pinagpala ng sagana, no? Ang mga tumanggap ng masaganang biyaya. Okay? Lahat po ng tumanggap ng masaganang biyaya, magsabing Amen. Amen. Lahat tayo tinanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos. Okay? At kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Okay? So makakapaghari po tayo kasi tinanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos. Pag pinag-uusapan po ang biyaya, no, sa ibang version po ay kagandahang loob, no, grace. Sa English po ay charis or charis. No? Ang ibig pong sabihin niyan ay super abundant gift from God. Okay? It's a super abundant gift from God. So, sabi nga po natin, ito ay napakalawak. No? Regalo ng Diyos, super abundant gift. Ito ay regalo, ito ay kaloob. No? Hindi ito pinagpaguran ng tao, kaya nga po, it's an unmerited favor. No? Undeserved favor. Hindi natin deserve, pero binigay. Yan po ang biyaya. Hindi natin deserve na maligtas. Hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos, pero ibinigay ng Diyos. No? And its abundance suggests that it is more than sufficient to overcome the effects of sin. Bahay, inawit din natin kanina, Christ is enough for me. Actually, it's more than enough. No, higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan. No, ang bunga ng kasalanan, kahirapan, karamdaman, no, anumang problema, suliranin, bunga yan ng kasalanan. And we can overcome them, mapapagtagumpayan natin because of the grace of God that is in us. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos na nasa atin. Actually, ang biyaya po or grace ay hindi lamang po dumating noong dumating ang ating Panginoon. Even in the Old Testament po, nandiyan na ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. Nung nagkasala po si Adam at si Eva, no, they fell into sin. Ano pong ginawa ng Diyos? Binihisan sila. No? He clothed their nakedness. Binuhusan yung kanilang pagkakamali, yung kanilang binihisan, no? Ng Diyos sina Adan at si Eva. That is grace. Yun po ay biyaya. At nagpakilala po ang Diyos, no, kay Moses. Ang sabi niya, the Lord God is merciful and gracious. Gracious, mabiyaya. So noon pa man, nandyan na ang biyaya ng Diyos. Bakit?
Dahil ang Diyos ay gracious, siya ay mabiyaya. At ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Nasa awitin din po natin yun. Di ba? Mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. God is gracious from the beginning. Siya ay mabiyaya na. Okay? Tingnan po ninyo sa Old Testament, sa Old Covenant, no? Bagamat ang bansang Israel, ulit-ulit yung kanilang pagre-rebelde sa Diyos, ulit-ulit yung kanilang pagkakasala sa Diyos. Pero anong ginagawa ng Diyos kapag sila ay tumawag sa Kanya? Pinapatawad niya. Di ba? God always forgave, no? Forgave Israel. No? Yun po ay biyaya ng Diyos because He is gracious. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon mula noon hanggang ngayon. Yun nga lang po sa Old Testament, hindi pa ganoon kalinaw yung grace, yung biyaya ng Diyos. Progressive po ang pagpapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay ng Israel at sa buhay ng ibang mga bansa. Progressive po siya. Kaya yung mga author sa Old Testament, makikita din po natin kapag nakakabasa tayo na para bang nagmamarusa ang Diyos, pumapatay ang Diyos, kumukuha ang Diyos ng buhay, no? Parang napakasungit, no? Napaka-harsh, napaka-cruel ng Diyos kung babasahin ang Old Testament. Pero hindi po nila nakikilala ng lubusan ang Diyos kung sino siya, that He is really gracious, no? Na siya po ay mabiyaya, no? Sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, sa New Testament, no, yung biyaya o grace ay completely revealed through the accomplished work of Christ. Ang biyaya sa New Testament ay nalinaw, no, naipahayag ng malinaw, no, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing at pagkabuhay na muli, ay nabuo, na kumpleto kung gaano kabiyaya ang Diyos sa buhay ng tao. Okay? In the Old Testament, medyo malabo pa, hindi nila nakikilala pa ng lubusan ng Diyos, limitado. No, yung understanding nila patungkol sa Diyos, limitado. Pero sa New Testament, ang unang nakatanggap ng kapahayagan ng biyaya ay si Pablo. Kaya nga po sa mga sulat niya, sa mga epistles niya, ipinapaliwanag niya ang biyaya ng Diyos. Na ito ay hindi sa gawa ng tao, di ba? Sabi niya ng Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you are saved through faith, and that not of yourself. It is a gift from God." No? It is not through your own works, so that anyone should boast. Walang may pagmamalaki ang sino man, kasi wala tayong kontribusyon. No? Sa biyaya ng Diyos, wala tayong kontribusyon, wala tayong ginawa. It's all God's. No? Ang Diyos lahat ang gumawa. Ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anak upang mamatay para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Siya ang gumawa ng kaparaanan upang tayo ay mapanumbalik sa Kanya. Siya ang gumawa ng paraan upang ang kaugnayan natin ay muling maibalik, no? Maging maayos muli ang ating kaugnayan sa Diyos, yung ating fellowship with God. Diyos lahat ang gumawa. So, grace, no? Yung po ibig niya sabihin, unmerited, undeserved favor. And it is more than that. It's more than unmerited favor, no? It's the reality of what Christ has accomplished. It's the reality of who we are now. No? Ang biyaya, ang siyang katunayan o katotohanan kung sino na ngayon tayo kay Kristo dahil sa kanyang tinapos na gawa. That is grace. No, yun po ang biyaya ng Diyos. Okay, so kailangan po nating maunawaan ang konsepto ng grace. Kasi ako po'y naniniwala na meron po tayo ngayon, medyo limitado pa yung ating pag-aunawa. Pero tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. No? Kasi kung tatanungin mo po ang isang tao, kumusta ka na? Eto, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaraos. Di ba? Pag tinatanong mo ang isang tao, kumusta na yung trabaho mo? Eto, dahil sa biyaya ng Diyos, no? Na nakakapagtrabaho ng maayos.
So gaano ba kalalim, no? Kalawak yung pag-unawa natin sa biyaya ng Diyos kapag sinabi natin, eto, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaraos. Yeah, sabi nga ni engineer nung nag-preach siya, Christianity is not survival. It is thriving. No, hindi lang survival. Magtatrabaho ka para mabuhay, para ma-preserve mo yung buhay mo dito sa mundo. That is surviving. That survival, no? Survival of the fittest. But grace, the grace of God is more than survival. It is thriving. Kapag sinabi po ng thriving, it is flourishing. It's blooming. It's fruitful. No? Mabunga siya. Productive siya. That is thriving. No? Para bang dalawang halaman na nasa tabi ng ilog, yung isa, medyo mababaw ang ugat, pero buhay siya. Hindi siya natutuyo, buhay siya. Pero yung isang katabi niya, dahil malalim yung ugat, kulay green ang kanyang mga dahon, green na green ang kanyang dahon, at namumunga siya. Dahil malalim ang kanyang ugat. That is thriving. Yung isa, surviving. Yung isa, thriving. And we are thriving in Christ. We flourish. No? We flourish in Christ. Sa lahat ng ating ginagawa, alam natin ang tagumpay ay nasa sa atin na. Di po ba? No, sa lahat ng hawakan ng ating kamay, sa lahat ng step ng ating paa, ito ay tagumpay na because the grace of God is upon us. And who is that grace? It is Christ. Christ is in us, the hope of glory. Si Kristo ang siyang suma sa atin, ang ekspresyon, no, ng biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Okay? So the context of Romans, no, bagamat ang context po ng Romans chapter 5 verse 17, no, yung grace po doon, it's about the saving grace of God. No? Yung pagliligtas ng Diyos sa tao. Di po ba? Pinalaya tayo mula sa kasalanan at kamatayan, at dahil sa abundance of grace, kasaganaan ng biyaya ng Diyos at sa kaloob na katuwiran, tayo ngayon ay makakapaghari sa buhay. Yun po yung Romans 5:17. So yung pinaka-context niya directly, it's about the salvation God has given to us. Because the issue, tandaan po natin ang issue, ang problema ng tao ay spiritual death. Yun po yung pinaka-problema ng tao. Spiritual death. Patay siya. Kapag sinabing death, siya ay hiwalay sa Diyos. Wala siyang kaugnayan sa Diyos. At yun po yung sinolusyonan ng ating Panginoon. Na tayo, bagamat tayo ay nagkasala, bagamat tayo ay marumi, no, nasa putik, nasa dilim, dati, no, pero dahil sa biyaya, pag-ibig ng Diyos, tayo po ay hinango, no, tinubos ng ating Panginoon mula sa kasalanan. Okay? So, noon, no, ang tao ay nahiwalay sa pinanggagalingan ng buhay, the source of life. Pero ngayon, tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoon ay nagkaroon ng buhay. Yun po yun eh. Dati spiritually dead. Wala siyang ugnayan sa Diyos. Wala siyang buhay. Ang tunay na buhay ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Hindi sa anumang kayamanan dito sa mundo, hindi sa anumang posisyon dito sa mundo, hindi sa anumang tagumpay ng mundo. No? Ang tunay na buhay ay nanggagaling lamang sa Diyos. The Zoe life. At ang binigay na buhay sa atin ng ating Panginoon, it is a Zoe life. Ibig sabihin ng Zoe, it is a complete life. No? Kaya bagamat yung pong text, ay yung context ng 5:17, it's about salvation, it affects every area of our lives. No? Kung titignan natin parang spiritual lang, pero yung spiritual na yon, apektado ang lahat ng bahagi ng buhay po natin. At kasama na po dyan ang pinansyal. Kasama na po dyan yung material wealth. Oh, mamaya tatalakayin po natin. When we speak of grace, no, malawak po kasi kapag sinabi nating grace, no, pero hindi lamang po siya financial. Hindi lang po siya parang material na bagay na binigay ng Diyos. It's
even more than that. No? Siya po ay malawak. Okay, next slide. Ang sabi po niya, no, ito po yung nagagawa ng grace para makita po natin ang kabuuan. Ano ba talaga ang biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung kanyang nagagawa sa buhay po natin. Da? Unang-una, salvation. Di ba? Katulad po ng sinabi ko kanina, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, saan tayo pupulutin? No? Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kaya the grace of God, no, is the key. No? Kung kaya tayo ngayon, we are what we are now because of the grace of God. Okay? Hindi lang po yung salvation yun na iniisip natin pagkamatay natin ay pupunta tayo ng langit. Maiwasan natin ang impyerno. Hindi po yun. No? Sinasabi nga po natin, tinuturo natin dito, ang langit ay nasa sa atin na. Di ba? Dahil ang langit ay ang presensya ng Diyos. No? Ainin mo ang langit kung wala ang presensya ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu, ang langit ay sumaatin na. Ang langit ay nasa sa atin na. Okay? Amen po? Okay? So, salvation. Ano pa po? Righteousness. No? Kahit ulit-ulit po, no? Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo po ngayon ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. And we can live a righteous life. No? Righteous living. Makakapamuhay ka ng matuwid, no? Banal sa mundong ito because you have the righteousness of God. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Ikaw ay malaya na, pinalaya na ni Jesus. Kaya wala na pong kapangyarihan ang anumang kasalanan o tukso sa buhay natin because of the righteousness of God in our lives. No? Sin can only affect you, can only influence you kung papahintulutan mo. Di ba? Kung papahintulutan mo lang, kaya nasa iyo. Kung papahintulutan mo ba ang kasalanan na manatili pa sa buhay mo, o kikilalanin mo na ikaw ay malaya na, pinalaya na ng Diyos sa kasalanan at ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen? Okay, peace. No? Yung kapayapaan, no, na that passeth all understanding. Kapayapaan na hindi natin may paliwanag, hindi may explain, no? Ng sariling pangunawa po natin. So, sabi nga po, no, may verse yata ako dyan. Next slide muna. Balikan na lang natin. So, ang sabi niya, ito po. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Di ba? So kapag tayo nanalangin, we are not begging God to answer our prayers. But we pray and we believe. No? Kaya nga po tayo nagpapasalamat na kapag tayo po ay nananalangin. Kasi alam natin na meron ng katugunan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. So sabi na sa verse 6, okay, next, 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. No, ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Tayo lamang po ang nakakaunawa. Bakit sa dami-dami ng problema ko? Bakit sa gitna ng mga suliranin, no, ng problema, kahirapan, sa gitna ng sakit, bakit payapa ang puso ko? Di ba? Yun po yung kapayapaan na hindi may paliwanag, hindi maunawaan ng tao. No, at tanging ikaw lang ang nakakaalam, nakakabatid ng kapayapaan na yon. Sabi nga po ng isa naming kasama, kapag siya ay nai-stress na, no, na nag-aalala na, no, sumasakit ang kanyang sikmura, sumasakit ang kanyang ulo. Di ba? Ganun naman ang nangyayari kapag stress ang tao, kung ano-ano yung nararamdaman mo. Diba? Pero dahil, sabi niya, dahil sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, ngayon, kahit may problema, payapa ako.
Ngayon, kahit may problema, hindi na daw sumasakit yung sikmura niya, hindi na sumasakit lagi yung ulo niya. Meron ng kapayapaan. Yun po ang peace that passeth all understanding. Hindi maunawaan, hindi mapaliwanag, pero nandyan ang kapayapaan ni Kristo sa ating mga buhay. That is the grace of God in our lives. Di po ba? Salamat sa Panginoon sa kapayapaan na kaloob niya sa bawat isa. Balikan po natin yung pong nagagawa ng grace. Okay? Growth in the knowledge of God. Nagmamature tayo, di po ba? Lahat po ng nagmamature, magtaas ng kamay. Ayan, ang dami. Lumalago tayo. Dahil sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalago tayo. Dahil patuloy nating nauunawaan kung ano ang ginawa ni Kristo. Diba? Patuloy nating nauunawaan ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. Kaya po, kapag nagdedesisyon tayo we have the wisdom. No? We have ang karunungan ng Diyos ay nararanasan po natin. Diba? That is grace. Yan po ay biyaya. Na-experience niya po ba nyo na namomroblema kayo, hindi nyo alam ang inyong gagawin? Pero biglang-bigla, no? Napaisip ka, pinaisip sa iyo ng Diyos, ito ang gawin mo. That is wisdom. At hindi po yan magagawa ng sino man. Hindi yan nasa kanino mang tao. No, the wisdom of this world is different from the wisdom of God. Ang karunungan ng mundo ay intellectual lang. Pero ang karunungan ng Diyos, it is coming from the Holy Spirit within us. No, resting in us. Yan po ang karunungan. Sa kabila ng problema, may problema, pero nandyan ang solusyon ng Diyos. Amen? That is grace. Strength. Lakas. Diba? Yes, nangihina tayo. Di po ba? Lahat ng nangihina, napapagod. Okay? Pero sa kabila po ng kahinaan ng ating katawan. Di po ba? The grace of God, sabi nga ni Pablo, kapag ikaw ay mahina, dun lumalakas. Di ba? My grace is sufficient for thee. For my grace, my strength is made perfect in weakness. Di ba? Kapag mahina ka, doon nakikita yung kalakasan ng Diyos sa buhay mo. Ha? Wala po yung ibang tao niyan. Ikaw lang meron yan. Ikaw lang na merong Kristo. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Fruitfulness. Sabi ko nga kanina, nagiging mabunga tayo. Nagiging mabunga yung ministry. Nagiging mabunga tayo sa ating trabaho. Nagiging mabunga tayo sa ating mga pag-aaral. No? Na nag-excel tayo. No? Nagiging magandang influensya tayo sa mga tao. That is being fruitful. Generosity. Because God is generous, nagiging generous din tayo. No? The grace of God, no? Yung po yung generosity of God. No? Yung wisdom, discernment, protection, no? Supply ng Diyos. O, nasa provision na po pala yun. God's provision. Bakit naka-highlight yung God's provision? Kasi minsan iniisip natin na yung biyaya ay yung kasapatan lang ng Diyos o katapatan niya sa pangangailangan natin sa material. Di ba ba? Pero hindi lang po yun. Hindi lang God's provision. Lahat pong yan. Yan po ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Hindi lang po yung provision. Pero kasama po yung provision. Hindi maaring mawala ang provision ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng masisilungan. No? Yan po ay automatic na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tayo, we are the people of God. God cares and provides for the needs of His people. Nandyan ba? Next slide. Sige, next. Okay, yan. God is able, yun po pala yung Tagalog, okay? Wag mo na yan. Okay? So, God cares and provides for the needs of His people. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay kumakalinga at nagkakaloob sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Diba? Minsan, no? Meron nga pong nag-testimony din sa amin, no? Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pang-tuition ng kanyang anak, no?
Pero hindi niya alam, yung kanyang anak pala ay president's list. Kaya scholar siya, wala siyang babayaran, 50%. No? So ganun po. That is grace of the grace of God. Yun po ay biyaya ng Diyos. Actually, ang biyaya ng Diyos ay araw-araw po nating nararanasan. Kung minsan hindi lang tayo aware that is the grace of God in our lives. No? Yung tinutukoy ko po si Sir Francis at saka si Faith. Meron din po tayong scholar ng DOST, mga produkto po ng YBS. Scholar ng DOST, di ba? Full scholar. Hindi ko nasasabihin, baka magalit siya kung sino siya. So, purihin po ang Diyos ang mga produkto po ng YBS ay nag-excel po. Kapag sila ay tumutungtong na sa kolehiyo, no, nag-excel po sila sa kanilang pinupuntahang paaralan. Amen po? That is grace. Okay, that is grace. Okay? So, sa ano lang po natin, sa building natin. Sabi ko nga po nung Wednesday, kung i-compute talaga natin, no, if i-figure out natin paano matatapos ang building. No, actually 1.5 na 'yon. Kung titignan mo, ang laki. 'Di ba? Ang laki na 'yon, 1.5 million. Pero malaki po kasi ang ating church. Malaki yung ating building. Kaya the grace of God is upon this church. The grace of God is upon us, no? Siyempre, gagamitin din, hindi naman nuhulog ng Diyos ang pera dito mula sa langit sa lupa, no, di ba? Kundi gagamitin din ng Diyos ang bawat isa sa atin. Di ba? Ang lahat po ng willing na magpagamit ay magsabi ng tagumpay. Tagumpay. Okay? So, we may not have everything we want, no? Inawit din natin na kanina. But, in Christ, we have everything we truly need. Wala man lahat ng bagay na gusto natin, sa buhay natin. Di ba? Marami tayong gusto dito sa mundo. Gusto natin malaking bahay, mag-aarang kotse, yung mga anak natin mapag-aral sa mga eksklusibong paaralan. Marami tayong gusto. Di ba? Na hindi natin wala pa, no, sa atin. Pero ito po yung katotohanan. In Christ, we have everything we truly need. Kay Kristo, lahat po ng kailangan natin ay nasa Kanya na ang lahat. We have everything we need. Naniniwala po ba kayo doon? Sige nga po, magsabi kayo ng amen. Ayan. We have everything we need in Christ. Lahat ng kailangan natin ay nasa atin na. Kaya nga po, let us share, no, the grace of God. Kasi sa marami pang mga tao, hindi pa nila nararanasan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Meron po kaming, actually nakikinood lang ako kay Janiel. Meron siyang pinapanood na pro bono na series siya, Korean. Napanood ko po ng konti yung bata na pumunta sa kanilang opisina. Pag pro bono po kasi mga legal firm, no? Mga attorney, mga lawyers, na libre nilang ibinibigay yung kanilang serbisyo sa mga tao. Kaya pro bono, free. No? Parang sa atin, PAO, no? Public Attorney's Office. So, libre. So, merong pumunta na bata sa kanilang opisina. Ang sabi niya, ididemanda ko ang Diyos. Sabi niya. Ididemanda ko ang Diyos. Kasi dahil po siya ay crippled from birth. No? Hindi siya makalakad. Mula nung ipananganak siya, hindi siya makalakad. At sila lang dalawa ng kanyang nanay. No? Ang nanay niya, naghuhugas ng plato sa mga resto. No? Mahirap ang buhay nila. No? Kasi nabuntis ang kanyang nanay, 16 years old pa lang. So parang sa term natin ay disgrasyada. No? Kaya yung bata, naisipan niyang idemanda ang Diyos. I want to sue God, ang sabi niya sa mga attorney. Gusto daw niyang idemanda ang Diyos. Bakit? Sabi ng lawyer.
Kasi hindi ko naman ginusto na isilang ng ganito. Bakit niya ako ipinanganak? Bakit ako ipinanganak? Sabi niya, hindi ko naman to ginusto. Kaya ididemanda ko ang Diyos. Ba? Sa isip ng isang musmus na bata, mali na kung ano ang pagkakilala niya sa Diyos. Marami pong mga tao, mali ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Akala nila ang Diyos ay malupit, no? Na isang harsh na Diyos, na isang namamarusang Diyos, na isang nagbibigay ng karamdaman, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng kahirapan sa tao. Siya yung cause ng earthquake, siya yung cause ng tsunami, siya yung cause ng bagyo. Hindi po. Diba? Yun po ay bunga ng maling pangunawa ng tao. Hindi nila kakilala ang Diyos. Kaya po ngayon, kinikilala po natin ang lubusan ng Diyos sa buhay natin, na siya po ay mapagmahal na Diyos, na siya ay mabiyayang Diyos, no? Na siya ay mabait ng Diyos. Yung goodness niya, yung kabutihan niya sa buhay natin ay hindi pwedeng hindi mauubusan, hindi pwedeng maubusan. Patuloy, continuous yung kabutihan niya sa buhay po natin. Kung kinikilala po natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin, kilala natin siya. Sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, nababago ang ating kaisipan, ang perspektibo natin sa Diyos. Ngayon, mas nakikilala natin siya bilang isang mabuti, mabait, at mabiyayang Diyos. Amen? Na nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, as in lahat. Lahat ng pangangailangan mo ay supplied na because you have Christ in you. Christ is enough for you. When we understand the concept of grace, no, not intellectually, sabi ko nga, it will affect every area of our lives. Maapektuhan nito lahat ng bahagi sa buhay natin, mapa-relasyon man, mapa-financial man, no, mapa-emotion man, lahat ng bahagi ng buhay po natin ay apektado ng biyaya ng ating Panginoon. His abundant grace, no? Overflow, sa ibang term, overflowing grace. Overflowing. Talaga naman po nag-uumapaw. It is so abundant. No? Napakasagana, napakalaki ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin. So God's grace supplies what we need. His grace is more than sufficient. No? Higit pa sa sapat, no, sa buhay natin. 2 Corinthians 9:8, ang sabi niya, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Okay? Kung babasahin po natin ito, nandiyan po yung pag-supply ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Even Philippians 4:19 says that, but my God shall supply all my needs. Oh, God will supply all your needs according to His riches in glory. Pero may konteksto po yon. Hindi ko po ipipreach ngayon. Meron pong ibang magpipreach nun. No? But God will supply all our needs according to His riches and glory. At, ito po, ang verse na to, magagawa niyang pasaganain kayo sa lahat ng bagay. O ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matutulungan ang iba. This is the purpose of the grace of God. This is the purpose of the blessings of God. Okay? Next verse, may English yata yan. Yan. God is able to make all grace, abound. God is able to make all grace abound toward you, that you always having sufficiency in all things might have, an abundance for every good work. So ito po yung purpose ng sufficiency of God. Yung kasapatan ng Diyos sa buhay natin, this is the purpose, no? That you may abound to every good work. Nang sa ganun po, tayo ay sumagana sa mabubuting gawa, sa mabubuting gawain. No, yung po yung purpose, no, ng biyaya. Kung ikaw ay merong higit na sapat sa pangangailangan mo, this is the purpose, that you may abound
to every good work. Lahat po ng biyaya na natatanggap natin, whether strength, peace, no? Yung sinabi po natin kanina, salvation, righteousness, growth in the knowledge of God, no? Revelation from God. Lahat po ng nararanasan natin biyaya, it is for God, no? For us to abound to every good work. No? Managana tayo, maging matulungin tayo sa ibang mga tao. Dahil kailangan din ng mga tao ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po? Okay? That you may abound to every good work. Actually, yung pong context nito ay financial blessing. It's financial blessing. Kung ikaw ay binibigay ng Diyos ng masaganang pagpapala sa pamamagitan ng maraming pananalapi o ari-arian, so ito po yung pagkakataon that you may abound. Purpose, layunin ng Diyos is for you to abound to every good work. Okay? At alam ko po, no, sa mga naririto po sa atin, no, kaya nga po lumalaki yung ating pong pledging, no, because we are abounding to every good work. Gusto nating makatulong sa church, gusto nating matulungan, no, yung pagpapagawa ng ating building. That is abounding, no, to every good work. Yung pagtulong po natin sa ibang tao, no, sa kanilang mga pangangailangan, in spite of, no, kung minsan inaabuso na tayo, pero no, we still give, we are generously giving, no, help to them, no, tinutulungan natin. That is abounding to every good work. Okay? So the focus of sufficiency and generosity, no, is that you may abound to every good work. Hindi po accumulation of wealth. No, na kaya ka pinapayaman ng Diyos para lumago na lumago ang kayamanan mo, dumami ng dumami ang kayamanan mo, ikikip mo sa bangko. Hindi po. From a grace-centered perspective, okay? Pag sinabing grace-centered, no, yung pananaw, no, ng mga naniniwala sa biyaya, no, yung nakasentro tayo sa biyaya ng Diyos, nakasentro tayo kay Kristo. The gospel is not a promise of guaranteed riches. No? Hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-attend sa CFSM, tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay yayaman na. Di ba, no? The gospel is not a promise of guaranteed riches. The gospel is the revelation of Christ. Kaya po dito sa church ng CFSM, we preach Christ. No, we do not preach ourselves, we preach Christ. Ang pinapangaral po natin si Kristo, kung ano ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, nang sa ganon maunawaan ng mga tao kung gaano sila kamahal ng Diyos, kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Kaya kahit ulit-ulit, patuloy po natin ipinapangaral, no, ang ginawa ni Kristo sa buhay ng mga tao. So Christ did not die primarily to make believers financially wealthy. Pero hindi po ibig sabihin na masama ang yumaman. Hindi po. Okay? Hindi masama ang yumaman. Mamaya babalikan ko po yon. Kahit si Kristo, hindi po niya kinondemn ang wealth. No? Hindi niya inatulan ng mga taong mayayaman. Pero, mayroon po siya mga pahayag para sa kanila. Prosperity is not the measure of God's favor. Tandaan po natin na ang kasaganaan o prosperidad, no, kung gaano kalaki yung yaman mo, kung gaano karami yung ari-arian mo, hindi po ito yung sukatan ng pabor ng Diyos. Hindi ito sukatan ng biyaya ng Diyos. Hindi porkat marami kang pera, marami kang ari-arian ay yung biyaya ng Diyos sa iyo ay napakalaki. Hindi po. Actually, pantay-pantay ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tao. So, hindi po sukatan yung kayamanan. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 12? Sabi niya sa verse 15, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Sa ibang version, hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. No? Yung buhay daw po ng tao, yung halaga ng buhay po natin, ay hindi nasusukat kung gaano karami yung ating tinatangkilik. Okay? Hindi po dyan nasusukat. Ano po yung konteksto ng Luke chapter 12 verse 15? Nais ko lamang pong basahin para makita po natin yung konteksto.
Mula sa verse 13, ang sabi niya, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, no, maraming taong nakapaligid kay Jesus, ang sabi ng isa, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. No? Kinukuha na niya yung mana niya sa kapatid niya. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yan po, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Ang sabi niya, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mataas na mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Dukha, mahirap sa paningin ng Diyos. Kahit marami siyang kayamanan, marami siyang ari-arian, pero sa harapan ng Diyos ay mahirap siya. Dukha siya. Kaya po hindi sukatan ang dami ng kayamanan o ang dami ng salapi, no? Para masabi mong ikaw ay binayayaan ng Diyos. Okay? So true riches are found. Ito po, ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa ating kaugnayan sa Diyos. And living according to His kingdom. Because, why? Next slide. The believer's greatest wealth is Christ Himself. Ang pinakadakilang kayamanan ng mga mananampalataya, tayo, bawat isa sa atin, ang kayamanan po natin, pinakadakilang kayamanan natin, is Christ Himself. Si Kristo po ang kayamanan natin. Tunay na kayamanan, true riches, is found in our relationship with God. In Christ alone. Why? Because Christ is the fullness of God. Christ is the exact image, exact representation of God. Christ is the power and wisdom of God. Christ is full of grace and truth. And Christ is in us. Diba? The King of Kings and the Lord of Lords is in us, my dear brothers and sisters. He's full of grace, puno ng biyaya at katotohanan ang ating Panginoon. Kaya lahat nasa sa atin na because Christ is in us. Lahat ng pangangailangan natin ay tinugunan na because Christ is in us. Okay, 1 Timothy 6, verse 17 to 19. Buti pa hindi ko sinabing mag-overtime ako. Kaya sabihin mo sa mga mayaman sa mundo ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala, sa halip umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit at na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Tunay na buhay, true life, can be found only in Christ. Ang tunay na buhay ay kay Kristo lamang. Okay? So, nababasa din po natin, sabi ko nga po, Christ did not condemn money. No? Hindi po niya kinondemn yung wealth. Okay? Hindi po niya kinondemn ang kayamanan. Hindi po masama ang kayamanan. Pero, kapag ang kayamanan o pananalapi ang siyang master mo, doon po nagiging masama. Love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Bakit po ang dami ngayon issue sa Pilipinas? No? Flood control.
corruption, no? Graft and corruption. Because of the love of money. Dahil sa pag-ibig sa pananalapi. Hindi na po masama ang money, yung love of money. Yung pag-ibig sa salapi. Nagiging Diyos nila ang salapi. Sabi ng ating Panginoon, you cannot serve both God and mammon. Yung mammon doon ay kayamanan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang kayamanan. No? Paglilingkuran mo ang isa at itatakwil mo yung isa. Di ba? Yun po yung mangyayari. Kapag ikaw ay, ang master mo ay ang pera, no? Kung ano ang gusto ng kayamanan, no? Pera, pananalapi, kayamanan, kung ano ang gusto niya para sa'yo, susundin mo. Siya ang master mo eh. Ay, huwag ka munang magbigay ngayon kasi mamaya may babayaran ka. Money becomes your master. Oh, hindi po natin master ang money. We are the master of money. Tayo po ang Panginoon ng pera. Tandaan po natin yon, tayo ang Panginoon. Tayo ang Kanyang sinusunod. Hindi tayo ang sumusunod sa Kanya. Tayo ang Kanyang sinusunod. Diba? So do not let money be your master. Do not obey what it says, what it commands you to do, but be the master of money. Kaya nga po lagi ko sinasabi, hawak natin ang beat. We have the authority. My dear brothers and sisters, pag sinabi nating reigning, that is authority. Huh? Pag sinabi nating pamamahala, pamumuno, that is authority. We have the authority to overcome everything, to overcome sin, to overcome graft and corruption, to overcome temptation, and to overcome every circumstance, no, sa buhay po natin. Ano man yung ating kalagayan, ano man yung ating pinagdadaanan, we can overcome it. Because of Christ, because of the grace of God in us. Okay, a believer may have much. Tignan po natin, no? A believer may have much. Meron kang maraming kayamanan at makapag-ahari ka sa buhay. Pwede naman po yun, believer ka eh. Kaya hindi po masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. You can reign in life if you have much. Pero, if you have little, you can still reign in life. Okay? Kung ikaw, konti lang meron mo, makakapaghari ka pa rin sa buhay. Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor, iba-iba ang layunin ng Diyos sa buhay natin dito sa mundo. Meron siya talagang pinagkakalooban ng malaki dahil meron siya layunin para sa Kanya. At ikaw, pinagkalooban ng maliit, kung maliit lang, meron din layunin ng Diyos sa'yo. Iba lang yung layunin ng Diyos sa'yo. Kung yung marami, ang layunin ng Diyos sa kanila ay magbigay, to be generous, to help. Di ba? Ikaw maaring iba ang layunin ng Diyos sa'yo. Pero you can still reign in life if you have little. Pero hindi ibig sabihin na maganda yung magkaroon ng kokonti. Pero ang sinasabi ko po, kahit meron kang kokonti, makakapaghari ka pa rin sa buhay. Why? Because you have the abundance of grace and the gift of righteousness. You can reign in life. Because reigning is rooted in identity in Christ rather than bank account size. No? Yung paghahari ay nakaugat sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Lagi po tayo doon bumabalik kasi po yung foundation natin nakaugat sa ginawa ni Kristo. Okay, next verse para matapos po tayo. So, reigning in the abundance of grace means living from the fullness of God's grace in Christ. So, experiencing His provision, fruitfulness, sufficiency, and generosity in every area of life. This is true abundance. No? Yung nabubuhay tayo sa kapunuan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos kay Kristo, nararanasan natin yung Kanyang provision sa araw-araw. Kahit konti lang yung pera natin, pero I believe lahat tayo nararanasan natin kapag may pangangailangan, nandun ang provision. Kami po nararanasan po namin yun. Hindi naman po marami yung aming pera. Marami din po kaming utang. Pero pag may kailangan,
nandoon yung provision. Di ba? Hindi natin maarok no, yung kaparaanan ng Diyos, no? Kung paano niya i-provide yung ating mga pangangailangan. This is true abundance. Tandaan mo, my brothers and sisters, God's provision is always in our lives. Ang provision ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan ay nasa ating buhay. Kasi nga, nasa atin na si Kristo. Amen po? So sa mga susunod po nating mga linggo na tatalakayin, ito po, yung overview lang po natin. Siyempre, sa foundation muna tayo. Yung pong pinrich ko ngayon is foundation. Grace upon grace, abundant life, living by faith. Okay? So, ano yung mangyayari kapag naintindihan natin yung pundasyon? The Lord is my shepherd. No? Maunawaan natin ang Diyos ang ating shepherd. God's supply, provision ng Diyos, the power of contentment. Next, yung response natin is overflowing with thanksgiving. No? Rivers of living water, abundant fruitfulness. Yung outward expression natin, nakikita sa panlabas, sowing and reaping. Diba? The blessing of the kingdom, yung kayamanan ng kaharian ng Diyos. At siyempre, yung grand finale is the generosity of God. Diba? God is so generous in our lives, my dear brothers and sisters. He's so generous. Mapagbigay ang Diyos. No? Unang-una niyang binigay, no? Ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon muli ng kaugnayan sa Kanya. So if God is so generous, at siya ay sumasa atin, tayo rin ay nagiging generous sa mga tao. No? Sa gawain ng Panginoon at sa mga taong nangangailangan. Amen. Naubos na po yung okay? So we can reign, no? Because of the abundance of His grace. We can overcome, no? Sin and death, enemies, deceit, no? We can overcome fear, no? We can overcome any circumstances in life because of the grace of God. Kaya nawain po natin patuloy ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. At kapag lubusan po natin naunawaan, no, ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, yung abundance of grace, overflowing grace in our lives, talaga namang yung panalangin po natin ay mapupuno ng pasasalamat. At tayo po ay patuloy na sasamba sa Diyos dahil sa gratitude, no? Dahil sa pasasalamat sa ating mga puso. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kasaganaan ng iyong biyaya, Panginoon, na iyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na habang patuloy po namin pinagbubulayan ang iyong mga salita, Lord, nakikita po namin kung gaano mo talaga kami kamahal, Panginoon, kung gaano kalawak ang iyong biyaya at pag-ibig po sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat doon sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. At kami ngayon, Panginoon, ay we are what we are now, Lord God, because of your grace, because of the abundance of grace. We thank you in Jesus' name. Amen. Tayo po'y manatili sa diwa ng panalangin at sa presensya ng Diyos at alalahanin po natin ang kanyang kabutihan. Alalahanin po natin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkikibahagi sa banal na puno. Alalahanin po natin na sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon tayo gumaling na sa ating karamdaman. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nahugasan na, kaya tayo ngayon ay malinis, matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya alalahanin po natin ang kabutihan ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y umawit habang po binibigay po sinapayan natin. All of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through
trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is enough. Thank you, Jesus. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinibigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipinagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo kumain ng tinapay. Sa gayon din paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos, maghapunan, nagsasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pagpaalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito at iinom sa kopa, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kapag ko sa Panginoon, sa magitan ng tinapay, ikaw ay gumaling. At sa magitan ng dugo ni Kristo na dumaloy doon sa Kalbaryo, ay may kapatawaran. Ngayon bilang alaala sa ginawa ni Kristo, sabay-sabay natin inumin ang kopang ito. I have decided to follow me. Christ is enough for me. Everything I need is everything I need. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Tayo makaupo na. Praise God. Palakpan natin, Panginoon. Amen. Praise God. Tapos, salamat sa Diyos. Salamat sa ating pagsalita na bigyan ng Panginoon. At tunay po na napakabuti, napatakilan ng Panginoon sa ating mga buhay. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Subalit, sa magitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako nga. Sabi ni Pablo, no? Dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kamuluhan. Salip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi biyaya ng Diyos ang nasa akin. So, dahil si Pablo ay dati po siyang mamatay tao. Dati siyang martyr, siya unang nangunguna na pumapatay sa mga Kristiyano sa panahon niya. Pero nakilala niya po, ang sabi ni Pablo, ngayon, dahil sa kabiyaya ng Panginoon, dahil lamang sa kagandahan ng Diyos, pag-ibig, pagmamahal, kalinga, binigay ng buhay, ay siya po ay nakakilala sa Panginoon. Hindi siya ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa Kanya. Hindi siya ang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang lumapit sa Kanya. Yun po, ganun po ang nangyari sa atin. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Siya ang Diyos ang siyang unang lumalagbigay sa atin ng Kanyang buhay para sa atin. Kaya sabi ni Pablo, ako'y ako nga. Siya ngayon ay sakay siya, ay dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya po, tayo rin, atin pong taglayin ang ganitong
kalagayan sa buhay na tayo ngayon, kung sino tayo bilang matuwid, bilang pinagpala, bilang tayo po ay payapa, karunungan, nasa atin lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa atin kung sino tayo, anong ginagawa rin, at hindi natin ginagawa. Kaya meron tayo o wala tayo. O hindi po. Lahat ng tao na kumilala sa Panginoon, ay lahat ng anak ni Kristo ay nasa atin. Amen? Nasa atin. Wala tinatayo yung Diyos sa atin. Wala siyang pinipili, kundi ang lahat ng tao, kahit masama, mabuti, lahat ay mahal ng Diyos. Nasa atin kung paano natin siya kikilalanin sa ating mga buhay. Pero siya, hindi po siya nakadepende sa tao, ang kanyang pag-ibig. Ay mamaling ko ito, alam ba siya? Mamaling ko ito dahil ganito siya. Hindi po, lahat ay minamahal ng Diyos. Lahat ay pinagpapala ng Diyos. Pinagpala, hindi pinagpala, kundi hindi po pinagpapala, kundi pinagpala ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang bagong pagkatao natin ay hindi yung palabas. Kaya yung pagkatao ni Pablo ay hindi palabas. Hindi na yung martyr ay si Pablo. Sinasabi ito, martyr yan. Mga tao, mga kapamilya natin, kapag sinabing pangalan natin, ay sinungaling yan, si Gerard ay suwail yan, matigas ang ulo yan. Hindi po, ngayon ang ating pagkatao, hindi po yung sinasabi ng tao, sinasabi ng ating kalagayan, kung sino tayo, dahil ang mundo ay may kanya-kanyang level sa atin, level sa mga buhay na. Pero kapatid, ikaw ngayon, ang iyong pagkatao ay si Kristo. Amen? Ikaw ay banal, matuwid, ikaw ay pinagpala, ikaw ay matagumpay, lahat ng Kristo ay sa'yo. Yun ang pagkatao mo. Amen. Yun ang pagkatao mo, kapatid. Sabi mo sa kanto, iyan ang pagkatao mo kung sino si Kristo. That's your identity in life. Kaya kapatid, huwag kang manangan sa palabas mo. Huwag kang manangan sa palabas mo. Kasi napakahirap manangan sa labas. Napakahirap umuhay sa palabas. Dahil wala pong kasapatan. Kailan mo sasabing, mayaman ka, kailan mo sasabing, hindi ka mayaman. Napakahirap i-define. No, sino ang sasabing, yung bang meron ko ng 1 milyon, 2 bilyon, 3 bilyon? Ano po ang kategory? Napakahirap bigyan ng level, ng upak. Kung palabas ang pinag-usapan. Kaya kapatid, ang ating pong pagkatao ay sapat at tumpak na level kung sino tayo kay Kristo. Yan po'y sapat para sa ating mga buhay. Kaya kapatid, mamuhay tayo sa ating bagong pagkatao yun. At sa magitan ng pananampalataya ay maranasan natin ang kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sama-sama tayo, tulong-tulong ng pananampalataya natin na nasa atin na ay sa ating kaluluwa, sa ating isip, ay patuloy na lumugo para patuloy natin maranasan kung sino tayo. Hindi ang Diyos ang kanyang tumutuko, hindi ang Diyos ang tumutuko sa atin, kundi tayo ang tumutuko sa Kanya. Amen? So, hindi ang Diyos ang kumikilos, kundi tayo ang kumikilos para sa Kanya. Dahil ang Diyos ay kumilos na, gumawa na. Amen? Bago pa mangailangan, bago pa huminga, bago pa mangailangan ang tao ng halaman, pagkain, ay binigay na ng Diyos sa pagkain. Ibinubay na niya lahat. Bago po, magkaroon ng bilyon na tao, 2 pa lang ang tao sa mundo, ay pinrovide na niya ang hangin, ang mga pagkain sa tao. Hindi na naglikha uli ng Diyos ng isda, ng halaman, ng mga prutas, mga vegetables, gulay. Hindi na naglikha ang Diyos, kundi sapat ang kanyang biyaya sa lahat ng tao, kahit ilan pa tayo sa mundong ito, sapat ang Diyos. Sabi mo ba, wala ko natin pa na. Hallelujah, takumbay. Hallelujah, kaya nga sabi ni Pablo, ang biyaya ng Diyos ay hindi po nawalang kabuluhan. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya kapag tayo nabuhay sa biyaya na, buhay tayo sa spiritual, tunay nga po, nagbibigay ito ng buhay sa sigla. Kaya tayo nakakabigay, nakakapagtrabaho ng maayos,
payapa, hindi na tayo magtatagumpay, clarify, hindi ka na magtatagumpay, kundi ikaw ay natagumpay na. Kasi si Kristo ay natagumpay na para sa'yo. Ano mang bagay, kasalanan, problema, pinagtagumpay na Jesus para sa'yo. Ang kailangan mo ay maniwala lang. Maniwala lang ka lang na ang Diyos may solusyon na. May natagumpay na para sa'yo. Sakit. Ay, ang Diyos, ang Panginoon ay pinagpatagumpay niya. Kaya maniwala na ako. Kaya mabuhay ako kung sino ko. Kaya kasablan ako ako'y masaya. Ako'y puno ng sigla. Ano? Dahil po, kay Kristo, hindi dahil kapag ako'y umisip sa akin, ay talaga mo, lulungkot ka. Makakalungkot mo. Pero kapatid, ako po'y masaya. Amen? Masaya po. Dahil kay Kristo. Hindi sa namang ating sitwasyon. Dahil ako daw, gusto ko mabuhay sa biyaya ng Panginoon sa buhay. Sa kapatid, ano mga aning kalagihan, sabihin mo sa kasarili mo, may solusyon na. Ang lahat ito. Kaya ako'y masaya pa rin. May solusyon na. Dahil po, ang Panginoon ay napagtagumpay niya ang lahat ng bagay. Kaya kapatid, hindi po nasayang at hindi masasayang ang biyaya ng Diyos. Kasi sa araw-araw, magiging magulang, ano mga kabilang kapay, alam nyo, sigla, hindi mo nakikita ang anumang bagay na makakulangan sa bundok ito. Problema sa mundo, kung di nakikita mo, ang kasaganan, ang kapayapaan, ang kagalakan. Kapag ang Panginoon, ang isang patuloy mo na mamayani sa puso mo. Kaya sama-sama tayo tulong-tulong. At tunay nga po, nagawa ni Pablo ang lahat ng bagay, hindi lamang sa sarili, kundi lang sabihin. Huwag tayong bumalagi. Kung mas matuloy tayo sa mga tao, mas maganda ang ating ginagawa kasi iba, sila'y patamad, sila'y masama ugali. Huwag natin pamalaki na ako hindi tamad, hindi ako magmalaki, humble ako. Huwag natin pamalaki. Kundi, kaya lamang tayo ganyan ay dahil lamang kay Kristo. Wala tayo dapat ipamalaki ating buhay, kundi dahil lamang sa biyaya ni Diyos. Kaya sa hamakin natin ang tao, kundi tayo maging pagpala sa skala dahil lamang sa biyaya ni Diyos kung bakit ka ikaw at iyon ay ikaw. Amen? Palapakan natin pa na. Hallelujah. Praise God. Sabihin natin, 1, 2, 3, tagumpay. 1, 2, 3, tagumpay. Yes, let's all stand. Let's pray. Birthday. Ako, birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Hallelujah. Yeah. Okay, thank you very much po. Salamat. Happy birthday, Pastor. Ay, salamat. Where are you? Iunat po natin ang ating kanang kamay at ipag-pray po natin si Pastor. Ay, Panginoon, maraming salamat po sa buhay Lord, ng salamat aming na. Pastor. Salamat. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay niyo po siya sa amin. Amen. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa pagpapala, Panginoon, na ibinuhos na po ninyo sa kanyang buhay. Amen. At higit sa lahat, Panginoon, naniniwala po kami na lalo ka pa niyang mararanasan, Yes, Panginoon. yes, Lord. Lalo pa niyang makikita ang Amen. kagandahan ng buhay, Amen. Panginoon, dahil ikaw ay nasa Kanya. Yes, Lord. Thank you. Salamat din, O Diyos, sa kanyang pamilya, Yes. mamahal sa Kanya, Amen. at sumusuporta, Panginoon. Yes. Maraming salamat po sa buhay ng aming pastor. Amen. Thank you, Kami Lord. nakikisaya, nakikigalak, Panginoon, Yes. sa kanyang buhay sa araw na ito. At sa maraming taon pa na aming pagsasama-sama, Panginoon, patuloy ka naming makilala at maranasan pa, Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagkalinga. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Hallelujah. Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Happy birthday. Hallelujah.
Pray po kayo, pray tayo, pray lahat. Lord, salamat po sa mga aking mga kapatid, salamat sa buhay, salamat pagmamahal, salamat sa lahat, Panginoon. Tunay nga po sa kalakas, salamat para sa aking buhay at doon sa aking pamilya. Lord, thank you, Lord, sa iyong biyaya, pag-ibig na dumadalo sa aking mga puso. Kaya kami, Panginoon, ay tunay pong nagmamahal. Hindi po pa kunwari, kundi talagang naggagaling sa iyong pag-ibig. Kaya kami nagmamahal sa ibang tao. Nagmamahal sa aming konti. Kaya salamat sa buhay, salamat sa umaga ito. Pinupuri namin na natatagili. Salamat na Espiritu Santo. We will all say, Amen! Thank you very much po.